ay ariman din ang matamis na bukhayo, matamis pa sa relasyon ninyo. Magandang araw mga ka-friendship. For today's video, tayo po ay magawa ng masarap na bukhayo. Kaya po ako'y nandini sa sulib ng niyugan at ako po'y mangangawit ng niyog na bingi. At ang agawin po nating bukhayo ay yung medyo matigas-tigas na po, hindi na po siya buko. Tama na po aring 4 na piraso at ari po ay medyo madami-dami ng gawing bukhayo. Ay syempre pag tayo'y nangunguha ng buko, hindi pwedeng hindi tayo mainom ng sabaw ng buko. At nakakauhaw din po ba yan namang tumingala sa pagkawit ng niyog. Tapos ay mapurol pa yung kawit, ay talaga naman pag hindi ka nauhaw ay awang kulaang. Magatira din tayo ng sabaw ng buko at yun ang atubig natin sa ating agawing bukayo. Ari pong niyog na ari ay bingi, kaya po ay medyo matigas-tigas na. Paano nga ni po baga malalaman na ang niyog ay bingi? Ay simple lang po yun. Pag tinawag nyo po ang niyog at hindi sumagot ay di bingi yun. Yun, at alagay na natin yung asukal sa kawali at alagyan na natin ng sabaw ng buko. At alagyan natin ng dahon ng pandan ng ating alutuing bukhayo para lalong bumango. At pagkatapos nga ng ilang minuto ay kumulo na yung ating asukal. At atanggalin na natin yung dahon ng pandan pag nagka-caramelize na yung ating asukal at alagay na natin yung kinayod nating binging nyog. Ahaluin lang po natin ang ahaluin yan at baka po yan ay masunog sa ilalim, kaya dapat po halong-halo. Dapat po ay katamtaman lang din yung apoy at pag naman po sobrang apoy ay madali pong masusunog yung asukal. Yun, at luto na ang ating agawing bukhayo. Ahalu-haluin pa po natin yan para medyo kumunti na yung sabaw ng ating bukhayo. Pag nagabagkat na yung asukal ay atin ang aahunin at palamigin natin ng kahit ilang minuto laang. Pagkatapos nga nating palamigin ng ilang minuto ay ating atakain ng pabilog, yung ganari baga ay hugis bilog. Kung gusto ninyo square, puso, kayo na po ang bahala. Bilog lang po ang kaya kong ihugis dyan, pero kung kayo po ay kaya ninyong gawing star yan ay di ayos laang, mas maganda nga po yun. Ari po ay pwedeng idagdag ninyo sa inyong tindahan na pang negosyo. Lalo na po kung kayo may sariling tanim na niyog ay di makawit na laang po kayo, asukal na laang po ang inyong abilhin. Pwede nyo po aring ibenta ng kahit 5 piso laang, basta po ay liit-liitan laang ninyo at ngayon po ay medyo mahal na rin ang asukal. Ay makamatamis aring inagawa kong bukhayong are, matamis pa sa relasyon ninyo. Kahit hindi pa natigas ay inalanggam na, ay gayon katamis ang aking bukhayo. Ay naaalala ko na naman po ang aking lola at tuwing hapon po yun ay nagabukhayo tapos ay inabinta niya. Tapos inalagyan pa po niya yun ng maraming linga, ay ngayon po ay wala na kaming tanim na linga, ay digan na rin nalaan po ang aking gawa. Sarap din po ito ay pag nilagyan natin ng linga sa ibabaw, yung abot-bura natin, naku po, lalong masarap ang bukhayo. Tapos po yung lola ko, pag nagawa ng bukhayo, inalagyan pa po niya ng tali ng buli dun sa gilid para lalong bilog na bilog yung bukhayo. At yun, pagkatapos nga nating palamigin ng ilang minuto ay tumigas na ang ating bukhayo. Ay pwedeng-pwede na nating kainin yan at pwedeng-pwede na rin nating ibenta. At kahit po yan ay pagpatong-patungin mo ay hindi po yan basta-basta madudurog. Yun, at atikman na nga natin yung ating ginawang bukhayo ay nako ay pihado naman talagang napakasarap. Ay matikim lang po tayo ng ilang piraso at ari po talaga hindi ko kayang ubusin at ari naman po ay napakatamis. At baka pag naubos ko naman po aring isang bilaong bukhayo ay ako naman po ay magka-diabetes na rin. Ay masarap po talaga ari pag inakain ng kutib-kutib at talagang lalong nasarap. Kaya po yung natitira ay alagay ko muna sa Tupperware at maigi din po aring ngut-ngutin. Mga ka-friendship, pa-subscribe na lang po ng aking YouTube channel. Thank you for watching po and God bless us all. See you again guys!